Ano ba si Chromium? Virus ba ang Chromium? Ano bang pinagkaiba niya kay Google Chrome? Paano ba malaman kung napasok ka na ni Chromium? Ang Chromium browser ay isang uri ng browser na kung tawagin ay open source project. Ang ibig sabihin ng open source project, kahit sino pwede. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talaga si Chromium. Kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na para sa susunod na update. Ang Chromium browser ay isang uri ng browser na kung tawagin ay open source project. Ang ibig sabihin ng open source project, kahit sino pwede mag-modify dito. At dahil dyan, dito nagmula si Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi at Brave browser. Isa sa halimbawa nito ang Linux, VLC Player at Blender, at dahil open source software sila, pwede mo i-improve o i-modify kung ano man ang gusto mo mangyari sa kanila. Si Google talaga yung pinakamay-ari kay Chromium, at noong September 2008, ipinatigil ni Google ang Chromium project dahil yun na yung oras na nilabas nila ang Google Chrome. At dahil ang code ni Chromium ay open source, kahit hindi empleyado ni Google ay nakapag-contribute din. At isa na dito si Microsoft na nagsimula na mag-contribute noong 2019. At dahil kay Chromium, nabuo ni Microsoft ang Edge browser. Kung natatandaan nyo pa si Internet Explorer, wala na siya ngayon dahil pinalitan na siya ni Microsoft ng Edge browser. So ayun nga, sabihin na natin na si Google Chrome at Microsoft Edge ay apo na ni Chromium dahil kay Chromium naman talaga nagsimula ang lahat. Virus ba ang Chromium? Ang Chromium virus ay isang malicious browser. Ang ibig sabihin ng malicious browser ay may intention siya na hindi maganda para sa computer mo. At dahil nga open source software siya, may mga tao na ginawa siyang virus. Napakarami ko na rin na-encounter sa Chromium virus, at isa na dito ay yung pag-open mo pala ng computer mo, bigla na siya magbo-blue screen. At ayun, pag tinignan mo naman sa safe mode, yun pala, nasa startup na siya nakadikit. At nagiging active lang siya pag halimbawa may internet connection din. Kung halimbawa, sinubukan ko rin kasi na walang internet connection, hindi naman siya nag-blue screen. So ayun nga, nung tinanggal ko siya, na-solve naman yung problem. Isa na yun siya sa mga problema sa Chromium virus na na-encounter ko din. Kaya niya rin baguhin ang Google Chrome na browser at palitan ng Chromium. Kaya niya rin baguhin ang search engine ng browser mo para mapunta ka sa mga search result na sponsored galing sa kanila. Isa rin to sa paraan para kumita sila. Halimbawa, nag-search ka. Pag search mo, hindi nila ilalabas yung totoong result. Ang ilalabas nila yung mga sponsored sa kanila na result. So, ililink ka nila doon sa sponsor nila. Pwede niya rin makontrol ang apps, themes, at extensions mo. Paano ba nakakapasok ang Chromium virus sa PC mo? Sa dito ay yung pag-download mo sa internet ng kung ano-ano, hindi mo namalayan, hindi pala legit yung website na dinownloadan mo, dun mo siya nakuha. Pangalawa ay yung pagpunta mo sa isang website at may lumabas na kailangan mo i-update ang software mo at na-trigger ka na i-install ito, dun mo siya nakuha. Pangatlo ay yung pag-download mo ng freeware o shareware, hindi mo namamalayan, may nakabundle pala dito na Chromium virus. At yun, gulat ka na lang, mayroon na sa desktop mo na Chromium. Minsan naman ay may magsasend sa'yo ng email at sasabihin nila na update ito para sa software mo, mukha namang legit, at na-trigger ka i-open, i-install, ayun, nakuha mo siya. Meron din na pagpunta mo pala sa website, pagpunta mo, automatic na kagad nagda-download, at ikaw, bilang curious, in-install mo siya, ayun, napasok ka ng Chromium. Paano ba malaman kung napasok ka na ni Chromium? Iba na yung default homepage ng browser mo, di tulad ng dati. Pag select mo ng new tab, iba na yung search portal ng new tab mo. Yung pag-browse mo, ang dami ng search result na hindi na related sa sinearch mo. Napakadaming ads. Yan, makikita mo, dami, iba-ibang product. Napapansin mo na sobrang bagal na ng computer mo, at compared mo sa dating CPU usage niya ay sobrang taas na ngayon compared sa dati. Isa rin yung pinagbabawalang kagamitin yung ibang software sa computer mo. Yan. Yung pag-open mo pala ng computer mo, basta makaamoy lang siya ng internet connection, bigla na mag-blue screen. Hindi siya na-detect na virus dahil una sa lahat, ang Chromium kasi ay legit naman talaga. So ayun nga, sa may mga nag-modify kay Chromium na gawin siyang virus,
Yun, doon siguro nahihirapan yung mga gumagawa ng antivirus na maano talaga na kung legit ba yun o hindi. So ngayon, may mga antivirus na nadedetect siya, meron na hindi, pero karamihan hindi talaga siya nadedetect dahil legit naman talaga ang Chromium at hindi siya intended for malicious activity. Ano bang pinagkaiba niya kay Google Chrome? At ngayon, alam na natin na kung wala si Chromium, wala din si Google Chrome at si Microsoft Edge. Kaya lahat ng meron si Chromium ay meron din si Google Chrome at si Microsoft Edge. Ayun nga lang, hindi lahat ng meron si Google Chrome at si Microsoft Edge ay meron si Chromium. Si Chromium ay marami pa ring bugs na prone sa error at crashes. Samantalang si Google Chrome at si Microsoft Edge ay mas stable naman siya kumpara kay Chromium. Ang mga tao na mas pinipili pa rin si Chromium compared kay Google Chrome o kay Microsoft Edge dahil si Chromium ay mas less ang data collection niya compared sa dalawa. Si Google Chrome at Microsoft Edge ay kayang mag-send ng crash reports at usage statistics kay Google at Microsoft, samantalang si Chromium hindi. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin. So kung marami kayo natutunan, share nyo na itong video at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe na rin sa channel ko.